Mahigpit na tinututukan ng pamahalaan ang posibilidad ng paglipanan ng guerrilla operations ng Pogo. Ngayong ilang araw na lang ang natitira bago mapawalang bisa ang lahat ng lisensya nito. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Simula December 15, kanselado na ang lahat ng lisensya ng mga Pogo sa bansa. Yan ang tiniyak ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kasunod ng naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na hindi nahihintayin pa ang katapusan ng taon para tuldukan ang operasyon ng mga Pogo sa Pilipinas. Sa halip ay mas pabibilisin pa ang pagpuksa sa mga ito. Katunayan, mula raw ng inanunsyo ng Pangulo ang pagtigil operasyon ng Pogo sa bansa, mabilis na naibaba sa 6 na po ang Pogo sa Pilipinas mula sa dating 300. Simula po noong July, na binanggit ko yung 6 na po, sa pagkasalukuyan po, as we speak, sa araw na to, 7 na lang po ang natitira. Sapagkat voluntary na pong, dahan-dahan na pong sumusulat sila and requesting for the cancellation of their respective licenses. Pero hindi inaalis ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang posibilidad na maglipa na ang guerrilla operations ng Pogo o yung patago nilang operasyon. But meron pa rin pong matitigas ang ulo. And we are looking at around 100 plus. So yun yung mga rogue Pogos na tinatawag namin. Ang mga dating Pogo workers yan na nagsama-sama, tapos gumawa ng maliit na Pogo Hub o Pogo Operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort. Sa hotel. Ang bagay na yan, mahigpit daw natututukan ng pamahalaan at ng law enforcement agencies. Mga abilidad yun di ba? So gagawa ng paraan. Sa aming estima, madali silang mahanap, madali silang pigilin. At as to the President's instructions, we will make it very difficult for them until they say that it is no longer worth operating in the Philippines. Ayon pa sa DILG, mula sa dating mahigit 350,000 na visa issuance sa mga Pogo worker, 23,000 ang napadeport na. Mahigit 6,000 ang nananatili sa bansa, kung saan mahigit 5,000 sa mga ito ang na-downgrade na ang visa sa tourist. Nakatakda ding puntahan ng mga kinaukulan ng Pogo Hub sa Island Cove sa Kawit, Cavite para isara ito. Muli namang iginiit ng pamahalaan na walang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang pagtigil operasyon ng mga Pogo. Kasado na rin ang isasagawang job employment caravan ng DOLE para sa mga maaapektuhang Pogo workers. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.